Sa nakaraang kwento natin ay nagawa ng malinis ni Yonwoo ang sumpa ng demonyo sa espadang Vigrid at sa pagpapatuloy ng kwento. Naiisip naman ni Yonwoo na malamang ay matagal-tagal pang magising ang mga abilidad ng Vigrid kahit na nalinis na ito. Habang pinagmamasdan niya ang espadang Vigrid ay sa isip-isip niya na nagtataka lang siya na kung ano ba ang kinaiba ng Vigrid pagtapos nitong malinis. Makalipas lamang ang ilang araw ay hindi na nagsayang ng panahon si Yonwoo at kaagad niyang tinapos ang pagsubok sa ika-17, 18, 19 na palapag ng tore at dahil sa karanasan niya sa digmaan at sa pag-iensayo sa kanya ng Martial King, ang kanyang abilidad ay mas nagiging malapit na ito sa pagiging isang ranker. Sa pamamagitan ng kanyang paggamit ng diary ng kanyang kapatid at sa kaalaman ng dragon ay madali lamang niyang nalalampasan ang bawat palapag na kanyang nadaanan kagaya ng ginawa niya sa unang 10 palapag ng tore subalit hindi lamang yun dahil nagawa niya ring kunin ang lahat ng nakatagong piraso at nakatala na naman siya ng pinakamataas na puntos sa bawat palapag. At dito napasabi na lang si Yonwoo na nagawa niya namang makarating dito ng mas mabilis at nakarating na nga siya sa ika-20 na palapag ng tore na tinatawag na The Gate of the Five Penance Mountain o ang tarangkahan ng 5 bundok ng penitensya at napasabi naman siya na kung magagawa ba ng lugar na ito na malampasan ang kanyang inaasahan. Bigla naman siyang pumasok at lumabas sa kanyang sistema na ang pagsubok sa ika-20 na palapag ng tore ay uumpisahan na. Ang tao na gustong maging Diyos ay kailangan nilang parusahan ang kanilang sarili at alamin kung paano malampasan ang kanilang limitasyon. Habang binabagtas ni Yonwoo ang lugar ay may bigla naman siyang nakitang itim na usok patungo sa kanya at lumabas sa kanyang sistema na nakapasok na siya sa unang bundok at nagsimula na ang unang penitensya at ang kanyang paningin ay hinarangan na. Napasabi naman si Yonwoo na ito pala ang pakiramdam ng hindi makakita at dagdag niya na ang kadiliman ay hindi maganda sa pakiramdam at bigla niyang inactivate ang kanyang kasanayan na tinatawag na heightened senses at bigla namang lumakas ang buo niyang pandama at habang naglalakad siya unti-unti niya namang nakikita ang paligid dahil sa kanyang kasanayan na nagpapalakas ng kanyang pandama. Tiningnan niya naman ang bundok at sinabi niya na natitiyak niya na mayroon pang mas mahirap dito dahil nasa entrance pa lamang siya ng unang bundok at bigla naman siyang tumalon gamit ang kanyang kasanayan na Shanpo sabay sabi niya na sana ay pakitaan siya ng totoong penitensya. Sa kabilang eksena naman ay may mga manlalaro na sinusubukan nilang tawirin ang bundok at nahihirapan naman ang mga ito dahil wala silang makita at isinigaw naman ang isa na nasa unahan na tumigil sila at napatanong naman ang nasa likuran niya na kung bakit at kung ano ang problema. Nanginginig naman ang boses ng nasa unahan at sinabi niya na ang lupa dito ay parang kainahinala at kung magkamali lamang sila ng isang hakbang ay natitiyak niya naman na dederecho na sila sa kabilang buhay. Minungkahi niya naman sa kanyang mga kasamahan na magandang ideya kung dumistansya muna sila sa isa't isa upang hindi sila magkabungguan at dahan-dahan lamang silang maglakad dahil marami pa naman silang oras. Bigla namang dumaan si Yonwoo sa kanila gamit ang kasanayan nitong Shanpo at tumigil naman si Yonwoo nang makita niya ang mga manlalaro na nahihirapan. Narinig ni Yonwoo ang pagkataranta ng mga manlalaro pagkadaan niya at nagtatakang tinanong naman nila na kung ano ba ang nangyari ngayon at kung mayroon bang dumaan sa kanila ngayon lang at kung isa lang ba yung hangin at minungkahi ng isa sa kanyang kasamahan na kumalma muna sila. Nagtataka naman si Yonwoo sa mga manlalarong ito dahil ayon sa kanya na hindi man lang nila sinanay ang kanilang pandama upang makaabot sila sa ika-20 na palapag ng tore na ito at nagtatakang tanong niya naman sa kanyang isipan na kung bakit nakadepende lamang ang mga manlalarong ito sa kanilang paningin dahil ayon sa kanya na wala itong kabuluhan. Nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakbay at nakita niya na naman ang ibang manlalaro na nahihirapan dahil mayroon isang nahulog sa tubig at humihingi ito ng tulong dahil nahulog siya sa tubig at napatanong naman ang isang yumuyuko na kung nasaan ba ang lokasyon ng tubig. At maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakapasok na siya sa ikalawang bundok at ang kanyang pagpenitensya ay sisimulan na at ang kanyang pandinig ay hindi na gumagana. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay ay natigilan na naman siya dahil nakita niya namang nahihirapan ang manlalarong ito at nagreklamo ang manlalaro dahil hindi niya lubos akalain na pati ang kanyang pandinig ay hindi na gumagana at napatanong na lang ito na kung paano siya magpapatuloy ng ganito. Nang marinig yun ni Yonwoo ay napagtanto niya naman na parang may kakaiba siyang pakiramdam patungkol sa mga manlalaro na kanyang nakikita. Ipinaliwanag naman dito ang tarangkahan ng 5 penitensya ng bundok at pagsubok ito sa mga manlalaro na matawid ang 5 bundok ng penitensya na walang pahinga. Ang unang bundok ay mawawala ang paningin. Ang ikalawang bundok ay ang pagkawala ng pandinig at ang ikatlo ay ang pagkawala ng pangamoy, ang ikaapat ay ang pagkawala ng panlasa at ang panghuli ay ang pagkawala ng kakayahan makaramdam.
Ang mga tao ay nagre-react sa mga nasa paligid nila kung ang kanilang pandama ay hindi na gumagana at ang tanging maaasahan na lang nila ay ang kanilang utak. Kaya naman marami sa manlalaro ang hindi sanay sa limitadong pandama at nahahantong sa pagsuko. Subalit sa iba ay isa itong oportunidad dahil kapag naabot na nito ang mataas na posisyon ay tumataas din ang pressure ng 5 pandama. Habang binabagtas ni Yonwoo ang kabukiran ay sa isip-isip niya naman na ang lugar dito ay pwede niyang malampasan ang kanyang limitasyon ngunit naisip niya na sa kasalukuyan niyang kapangyarihan ngayon ay wala na siyang mapapala dito at naalala niya naman ang kanyang narinig na ang ika-20 na palapag daw ang hinahanap ng mga matataas na ranggo. At kahit na ang diary ay binanggit dito na ang miyembro ng RTA ay nahirapan sa lugar na ito. Si Yonwoo ay palagi niyang pinipilit ang kanyang sarili na hindi niya man lang namamalayan. Tuloy-tuloy niyang sinusubukan na malampasan ang kanyang limitasyon. Patuloy niyang hinahamon ang kanyang sarili araw-araw nang walang pahinga upang malampasan niya ang kanyang limitasyon. Ang penitensya na ibinibigay ng ika-20 na palapag ng tore ay walang-wala kundi para lamang itong dagdag sa kung ano ang palagi niyang nararanasan sa makatuwid ay hindi pa rin siya nahihirapan sa penitensya. Ang pandama ni Yonwoo ay napakalakas at parang kaya na nitong basahin ang galaw ng palaso nang nasa Block A na tutorial pa lamang siya at noong panahon na nagsusundalo pa siya na ipinadala sila sa Africa ay kaya niyang makaligtas sa lugar na hindi mabilang ang bala na tumutungo sa kanya at ang mga terorista nakikilos kahit anong oras sa kahit anong paraan. Hindi lamang yun dahil mayroon pa siyang kasanayan ng pandama ng dragon na mayroon ng 80% na karunungan kaya naman para na itong passive skill niya at hindi niya na kailangan itong i-activate kung gagamitin niya dahil passive skill na ito. Napatigil naman si Yonwoo sa kanyang paglalakbay dahil nararamdaman niya na ang palapag na ito ay wala namang espesyal kaya naman napagdesisyonan niya na ipalabas ang kanyang entry niyan dahil naiisip niya na gusto niyang pataasin ang hirap ng pagsubok niya kahit na maglagay pa siya ng kadena sa kanyang katawan para lamang mas humirap ang pagsubok ng kanyang pagpenitensya. Hinubad niya naman ang kanyang mga kasuotan at artifact at ang kanyang maskara dahil napagdesisyonan niya na ibabalik niya ang kanyang sarili kung ano siya noong una siyang pumasok sa tore. Biglang lumabas sa kanyang sistema na pinatigil niya ang sirkulasyon ng kanyang mahika at pumikit naman siya dahil ayon sa kanya na ibabalik niya ang normal niyang estado sa pagiging tao. Habang binabalik niya ang kanyang katawan sa pagiging tao ay nagbabala naman ang sistema na parang delikado siya sa mga panlabas na impluwensya at pinigilan niya rin ang kanyang pandama at nilock niya rin ang kanyang mga kasanayan at tuluyan na nga siyang bumalik sa pagiging tao at dahil dun at bigla siyang nilapitan ng itim na usok upang harangan ang kanyang pandama. Napangiti naman si Yonwoo dahil naisip niya na hindi niya ito naramdaman ng una niyang pinasok ang tore at parang nararamdaman niya naman na parang ito ang kauna-unahan niyang naramdaman nung ipinadala siya sa Africa noong sundalo pa siya pagtapos niyang matanggap ang kauna-unahan niyang basic training. At ayon sa kanya na kung alam niya lang na ganito sa pakiramdam ito ay sana ay kanina niya pa ito sinubukan. Naisip niya na lubhang napakadelikado itong ginagawa niya ngayon dahil sa dami ng kalaban niya at hindi niya alam kung kailan at kung saan manggagaling ang kalaban niya subalit naisip niya na kapag magawa niyang magamit ang ganitong tensyon ay natitiyak niya naman na malaking tulong ito sa kanya. Ayon sa kanya na ang ginagawa niyang ito ay isang sugal na mayroon mataas na panganib subalit mas makakakuha siya ng kaalaman dito ng labis. Napasabi na lang siya na sa ngayon ay nararamdaman niya na ang totoong penitensya. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakarating na siya sa ikatlong bundok at sa pagkakataong ito ay inalisa na siya ng pang-amoy. Habang inaakyat niya ang bundok sa isip-isip niya na hindi madali ang umakyat sa bundok ng may limitadong pandama subalit unti-unti naman siyang nasasanay ngunit maling galaw niya lamang ay nasisigurado niya naman na katapusan niya na. Nang makaakyat na siya sa bundok ay naisip niya naman na ang kanyang huling pandama ay hinahayaan siyang maramdaman ang kahit anong bagay na mahawakan niya at makakuha ng impormasyon mula dito at ito na lang ang tanging natitira sa kanya dahil wala na siyang pang-amoy. Umupo na siya sa itaas ng bundok at ayon sa kanya na hindi niya alam kung gaano na karami ang oras ang lumipas at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung tama ba ang tinatahak niya na direksyon. Ang tanging maaasahan niya na lang sa ngayon ay ang kanyang sense of touch at naisip niya na ang hangin na lamang ang kanyang pinakikiramdaman kung tama ba ang direksyon na kanyang dinadaanan. Subalit naisip niya rin na mayroon pang ibang paraan at bigla siyang nag-concentrate at sa isip-isip niya na mahina lamang ito subalit nararamdaman niya ang wavelength ng bawat bagay na madadaanan ng hangin. Pinakikiramdaman niya ang bawat bagay na sa kanyang paligid at alam niya naman kung ano ang mga bagay na nasa paligid niya. Sa una ay hindi niya pa ito natutukoy ngunit ngayon ay masasabi niya na kung ano ito.
Ayon sa kanya na ang bawat wavelength ng bagay ay tahimik at medyo banayad na kung hindi niya itinuon ang kanyang pansin ay malalampasan niya ito. At ang kanyang tanging paraan upang makapag-concentrate ay ang kanyang kalooban sa pakikipaglaban at inihihiwalay niya ang kanyang sarili sa kanyang kamalayan sa malayo ng kanyang makakaya at hinahayaan niya ang oras na dumaloy. Lumabas naman sa kanyang sistema na ang kanyang kalooban sa pakikipaglaban ay mas bumilis pa ang pagtaas ng karunungan. Ayon sa sistema na ginagamit niya ang kanyang kasanayan ng mas matagal kaya naman pwede nitong mapinsala ang kanyang utak. Mayroon namang peligro ang pagkahulog niya sa espasyo sa pagitan ng kanyang kamalayan at ng kanyang katawan at minungkahi sa sistema na mas mainam kung magpahinga na muna siya. Hindi naman sinunod ni Yonwoo ang mungkahi ng sistema bagkus ay patuloy niya pa ring sinasagad ang kanyang kasanayan habang ang sistema ay nagpapaalala na baka masobrahan siya. At dito nagbabala ang sistema na ang kanyang pag-iisip ay nakalink na sa kanyang kaalaman ng dragon at nagiging sanhi ito ng mabilis na pagtaas. At mas tumaas pa ang kanyang karunungan sa kanyang kasanayan na combat will at ngayon ay nasa 62.2% na. Habang nagaganap yun ay sa isip-isip naman ni Yonwoo na hindi niya alam kung ilang araw na ba ang nakalipas at napatanong siya sa kanyang isipan na kung 2 araw na ba ang nakalipas o 1 buwan na, dahil sa kanyang patuloy na pagsasanay ay nagagawa niya ng maramdaman ang kaluluwa ng iba. At dito nagulat naman siya dahil umiilaw ang kanyang kamay at lumabas sa kanyang sistema na siya ay naliwanagan na may kontrol sa kaluluwa. Napagtagumpayan niya na naman ang mahirap mapagtagumpayan at gagantimpalaan na naman siya ng karagdagang karma at nakatanggap siya ng 5,000 karma. Inirekomenda naman ng sistema na mas magsanay pa siya upang mas mag-advance pa siya. Pagtapos niyang maunawaan ang pagkontrol sa kaluluwa ay mayroon na siyang kwalipikasyon upang mas tumaas pa ang kanyang antas. Napasabi na lang si Yonwoo na ngayon alam niya na ang pagkontrol sa kaluluwa ay ang bigat ng kaluluwa kaya naman nakikita niya na ngayon ang bagay na hindi maipaliwanag ng sistema at ng kanyang dragon eyes at napagtanto niya na ang kapangyarihan na ito ay pinahihintulutan siyang makita ang mas malalim na patungkol sa mga bagay-bagay. Sinabi ni Yonwoo na ang pandama na ito ay kakaiba kumpara sa karaniwang 5 pandama kaya naman ang kapangyarihan na ito ay hindi basta-bastang makukuha sa karaniwan lang na pagsasanay. Napagtanto naman ni Yonwoo na kung bakit dinadayo ng mga matataas na ranggo ang bundok ng 5 penitensya. Naisip naman ni Yonwoo na ang kahangahangang lumalabas na aura ng Summer Queen at Martial King ay lubhang napakalakas kaya naman tumatayo ang kanyang balahibo at hindi naman mahirap na matukoy ang malalakas na mga manlalaro subalit sa kabilang banda ay wala silang dapat ipangamba sa mga mahihinang manlalaro. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na kung kaya niyang maramdaman ang mga maliit na bagay at kung makakaya niyang mas magmalalim pa ay magagawa niyang mabasa ang kalaban ng mas mabilis at naisip niya rin na magbubukas ang panibago niyang set ng mata para sa kanya. At kung makokontrol niya ang kanyang pandama ay magagawa niyang maintindihan ang patungkol sa Yin Sword na gantimpala niya mula sa isang sungay na tribo. Naalala niya naman ang pinag-usapan nila ng Martial King patungkol sa Yin Sword. Sinabi ng Martial King sa kanya na ang Yin Sword at Yang Saber ay taimtim na hinihiling ng kanilang tribo sa matagal ng panahon. Tinanong naman siya ni Yonwoo kung ano ang patungkol sa kanilang kahilingan kung bakit ganon. Ipinaliwanag naman ng Martial King na isa itong bagay na hindi kilala ng tagalabas at tinanong niya naman si Yonwoo na kung alam niya ba ang pinagmula ng kanilang tribo. Sinabi naman ni Yonwoo na ang tanging nalalaman niya lang ay ang kanilang tribo ay kasabay ng pag-usbong ng tore. Tugon naman ng Martial King na tama ang kanyang sinabi dahil ang kanilang tribo ay itinatag at minana nila ang mana ng kanilang ninuno na Diyos at nagpapatuloy upang mas maging maayos pa. Kasama na dito ang kanilang martial arts at Jin arts subalit mayroong isang bagay na hindi pa nila lubusang nakukuha ng halos libu-libong taon na. At dito ipinaliwanag ng Martial King na ang bagay na yun ay ang tinatawag na Yin Sword at Yang Saber ay ito ang kanilang ninunong tinatawag na Diyos. Ang sinaunang sisidlan na tabak ng mahusay na katalinuhan ay ang resulta ng 2 martial arts na pinagsama at ito ang matagal nang ninanais ng kanilang tribo. Habang papatayo ang Martial King ay sinabi niya naman na maging siya ay ninanais niya ang martial arts ng sinaunang Diyos na Trinity Wonder na ang unang bumukas ng tore subalit siya na henyo ay hindi niya magawang makuha yon. Nagpapasalamat naman ang Martial King dahil nagawang mamana ni Edora ang Yang Saber dahil sa abilidad nitong insight subalit wala pa hanggang ngayon ang nakakagamit ng Yin Sword.
Bigla namang itinapon ng Marshal King ang isang libro na siyang ikinagulat naman ni Yonwoo at sinabi naman ng Marshal King na subukan niyang manahin ang Yin Sword at nagtatakang tanong naman ni Yonwoo sa kanya na kung bakit at sagot naman ng Marshal King na kahit ilang beses niya man itong basahin ay hindi niya pa rin maintindihan kaya naman sinabi niya kay Yonwoo na kung bakit hindi niya subukan. Habang tinitingnan ni Yonwoo ang libro ay ipinapaliwanag naman ng Marshal King na punong-puno ng sulat ang libro na parang katunog ng isang palaboy na manghe na ang ulo nito ay nakatingin sa itaas ng mga ulap at ang tanging nakapaloob lamang sa libro ay patungkol sa mitolohiya kaya naman hindi siya mahilig dito. Sinabi ng Marshal King kay Yonwoo na isipin niya na lang na ito na ang huling takdang aralin niya mula sa kanya bilang kanyang master at sinabihan niya si Yonwoo na good luck sa paglutas ng kanyang takdang aralin. Bumalik naman ang eksena kay Yonwoo at dito nagsisiga siya habang sinasabi niya na akala niya ay bibigyan siya ng clue ng Marshal King para makapag-umpisa at ayon sa kanya na sinubukan niya namang kopyahin ang mga galaw noong simula subalit mayroon pa ring hindi mabilang na parte ang hindi niya naiintindihan. Sinubukan niya namang basahin ang libro at ayon dito sa simula, ang higanteng rosas ay pinunit ang lahat. Paano kapag ang itaas ay naging liwanag at pinaliwanagan kung ano ang nasa ibaba? At kung ano ang bumaba ay nagkakaisa upang hawakan ang mundo. Ang gayong mga aksyon sa pag-aaral ay bumuo sa mundo ngayon, na namumunga ng mga bulaklak at prutas. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na ngayon ay alam niya na kung bakit sinabi ng Marshal King na parang tunog ito ng isang manghe na nakatingin sa itaas ng ulap dahil maging siya ay hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin sa librong ibinigay sa kanya ng Marshal King. Maya-maya pa makalipas ang ilang saglit ay ipinalabas niya si Shannon at hindi naman siya makapaniwala na nag-e-ensayo na si Yonwoo ng kanyang ika-6 na pandama dahil tuturuan niya sana ito kung mayroon silang oras. Nasa tabi rin niya si Han Ryong subalit nakikinig lamang siya sa dalawa na nag-uusap at dito sinabi ni Shannon kay Yonwoo na hindi siya makapaniwala na ginagamit niya ang pamamaraan na ito sa pag-iensayo ng kanyang ika-6 na pandama. Nagtataka naman si Yonwoo sa mga pinagsasabi ni Shannon sa kanya at kinumpirma niya na kung tinutukoy niya ba ang ika-6 na pandama. Sagot naman ni Shannon na oo at tinanong niya si Yonwoo na kung nakalimutan niya na ba ang sinabi niya patungkol sa ika-6 na pandama na kinakailangan upang mahanap ang focal points ng kalaban. Tugon naman ni Yonwoo na natatandaan niya pa ang kanyang sinabi at ang hindi niya lang alam na ito na pala ang ika-6 na pandama na kanyang tinutukoy dahil akala niya ay isa itong bagay na may kaugnayan sa pagkukontrol ng kaluluwa. Nagtataka naman si Shannon sa kanyang narinig patungkol sa pagkontrol sa kaluluwa at nagtatakang tanong niya kay Yonwoo na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Tinanong rin siya ni Yonwoo na kung ang tinutukoy niya ba ay ang wavelength na nararamdaman niya sa bawat bagay. At ipinaliwanag niya naman na kamakailan niya lang ito naramdaman kaya naman hindi pa siya bihasa dito at sa paggamit niya ng pagkontrol sa kaluluwa ay may bagong bukas siya na pandama. Pinagpawisan naman na walang kaalam-alam si Shannon habang nagpapaliwanag si Yonwoo at ayon sa kanya na hindi niya alam kung ano ang ika-6 na pandama dahil isa itong kapaki-pakinabang na kapangyarihan. Dahil sa pagtataka ni Shannon ay pinatigil niya muna sa kakasalita si Yonwoo at tinanong niya ito na kung ano ba ang bagay na tinutukoy niya. Nadismaya naman si Yonwoo dahil parang hindi sila nagkakaintindihang dalawa. Napansin naman ni Yonwoo na parang naging seryoso si Han Ryong kaya naman tinanong niya ito na kung ano ang problema dahil bigla na lamang siyang naging seryoso at minungkahi niya na magsalita siya ng kahit ano. Ipinaliwanag naman ni Han Ryong na dahil ang ika-6 na pandama ay may kaugnayan sa subconscious at instinct, ito ay pinto patungo sa kapangyarihan ng kaluluwa subalit dagdag niya na sa tingin niya ay parang bumalik siya. Sumabat naman si Shannon sinabi niya na wala itong katuturan at parang nakakabaliw ito. Seryoso namang minungkahi ni Yonwoo na kung pwede ba nilang ipaliwanag sa kanya nang sa gayon ay madali niyang maintindihan kung ano ang kapangyarihan ng kaluluwa. Ipinaliwanag naman ni Han Ryong na kung ang pagkontrol sa kaluluwa ay ang bigat ng kaluluwa na lumalaki pag-unlad, ang kapangyarihan naman ng kaluluwa ay ang kapangyarihan na nagmumula dito. Karaniwan ay pinapataas nito ang kapangyarihan ng mahika dahil kumukuha ito ng mana mula sa mana stream gayunpaman dahil nasa ikailalim nito ng kanyang realm ng kanyang subconscious ito ay karaniwang natutulog lamang. Kinumpirma naman ni Yonwoo na dahil ba ang ika-6 na pandama ay ang base ng instinct kaya naman nasa pagitan nito ng kamalayan at subconscious. Tugon naman ni Han Ryong na tama dahil kung magagawa niyang mabuksan ang ika-6 niyang pandama ay magiging malakas siya at sinasabi pa na ito ang pinto patungo sa kanyang subconscious subalit ang kanyang subconscious ay 80% ng kanyang kabuuang kamalayan kaya naman hindi ito madaling mapuntahan at kung magkamali siya ay ang kanyang utak ay mapipinsala kaya naman kinakailangan niya itong marating ng maingat.
Kinumpirma naman ni Yeonwoo na kung ang ibig niya bang sabihin na kailangan niyang pasukin ang kanyang subconscious upang makapasok sa kanyang kaluluwa at upang magamit niya ng lubusan ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa at dagdag niya pa na hindi niya pa nabubuksan ang pinto subalit nagagamit niya naman ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa at tinanong ni Yeonwoo na kung para ba itong pagbukas ng pinto mula sa loob. Napatayo naman si Shannon sabay sabi niya kay Yeonwoo na ang bagay na ito ay hindi madali dahil parang hindi ito kapanipaniwala dahil ang bagay na iyan ay hindi naman posible at tinanong niya si Yeonwoo na kung ano ba ang kanyang gagawin kapag gusto niyang pumasok sa isang gusali. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung ano ba ang ibig niyang sabihin syempre dadaan siya sa unang pinto. Tugon naman ni Shannon na tama ang kanyang sagot pwedeng pumasok siya sa unahang pinto o pwede ring pumasok sa gilid na bahagi ng pinto. Nanginginig naman si Shannon na sinabi na si Yeonwoo daw ay isa pa lamang baguhan at tiningnan niya ito sabay sabi niya na ang kanyang pinaplano ay parang tatalon siya mula sa rooftop at dediretso sa ikaunang palapag. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na di ba kahanga-hanga yon. Tinanong rin siya ni Shannon na kung seryoso ba siya. Sinabi naman ni Yeonwoo na sa ngayon ay ang pagkontrol pa lang sa kaluluwa ang nagagamit niya at hindi pa ang kapangyarihan ng kaluluwa. Tugon naman ni Shannon na kung magagawa niya ngayon ay lalamunin niya ang bawat bagay na kanyang madaanan sa kanyang paglalakbay at ang ibig sabihin lang nito ay para na rin siyang dumiretso sa ika-77 na palapag ng tore kung magkataon. Sinabi naman ni Han Ryong na ang kapangyarihan ng kaluluwa ay isang kapangyarihan na kahit ang matataas na ranggo ay hindi pa madaling nagagamit kahit na ang Sword God at ang Summer Queen ay maliit na porsyon lamang ang nagagamit nila at dagdag niya pa na ang makakagamit lamang ng kapangyarihan ng kaluluwa ay ang may taglay na perpektong katawan sa madaling salita ang isang tao ay naging totoong transcendente na nakakumpleto na ng kanyang kaluluwa at palitan ang kanyang katawan. Sinabi naman ni Yeonwoo na sa tingin niya ang mga taong iyon ay isang Diyos o demonyo. Sinang-ayunan naman ni Shannon ang sinabi ni Yeonwoo at sinabi niya na bagaman ay maaga pa para sa kanya upang magamit niya ang kapangyarihan ng kaluluwa dahil kung magkamali siya ay magiging sanhi ito ng unti-unting pagkasira ng kanyang kaluluwa. Habang papatayo si Yeonwoo ay sinabi niya naman na sa tingin niya ay mangyayari yan dahil kakaiba ito kumpara sa mana na bumalik lamang kahit anong oras kagaya ng mana stream at dagdag niya na ang kapangyarihan ng kaluluwa ay nagmumula sa kaluluwa kaya naman ang ibig sabihin lang nito ay ito ang kapangyarihan na nakukuha kapag nagawang ma-develop ng kaluluwa ng walang hanggan. Sinabi naman ni Han Ryong na kahit na maramdaman niya man lang ang pagkontrol sa kaluluwa ay nakakahanga na dahil iyan ang bagay na hindi madaling makuha at dagdag niya pa na mas magiging madali ito kapag lumilipas ang oras at hindi niya na kailangan sabihin sa kanya na gamitin niya ang kanyang ika-6 na pandama. Sinabi naman ni Shannon na sa ngayon ay isipin niya muna ang pagpapataas ng kanyang pagkontrol sa kaluluwa at palawakin niya ang kanyang ika-6 na pandama. Nagtatakang tanong naman ni Yeonwoo na kung bakit papalawakin niya ang kanyang ika-6 na pandama. Sagot naman ni Shannon na sa bandang huli ang kanyang ika-6 na pandama ay isa ring parte ng kanyang pandama at hindi niya lang gusto gamitin ito sa kanyang subconscious subalit magdadala ito ng abilidad ng kanyang kamalayan at dagdag niya pa na sa madaling salita na gumagawa siya ng daan para sa kapangyarihan ng kanyang kaluluwa na makalabas mula sa kanyang kaluluwa. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung para ba itong paggawa ng channel. Tugon naman ni Shannon na parang katulad niyan at ipinaliwanag niya na darating ang oras na ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ay lalabas na lamang kaya naman papalawakin niya ang daanan nito. Ang kanyang ika-6 na pandama na siyang inilalabas naman bilang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na kung kaya niya nang gamitin ang pagkontrol ng kaluluwa, kapangyarihan ng kaluluwa at ang kaluluwa ng iba ay nagsasaad lang ito na ang umpisa ng pagsasanay upang maging isang ganap na transcendente. Naisip niya na nagpapakahirap siya sa pagsasanay hanggang ngayon subalit ang lahat ng ito ay ang tali ng pagpapatuloy ng kanyang swerte at ayon sa kanya na hindi naman ito mahirap dahil nagawa ng kanyang kapatid ang malampasan ang daan na ito at ang kanyang diary ay puno pa rin ng impormasyon patungkol sa nakatagong piraso at iba pang mahahalagang impormasyon. Napangiti naman siya dahil ayon pa sa kanya na sa tingin niya ay ito na ang oras upang tahakin niya ang sarili niyang landas gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. At napasabi na lang siya na napaka-interesado ng pagpapalawak ng kanyang ika-6 na pandama. Kinaumagahan ay nakarating na siya sa ika-5 bundok at magsisimula na ang ika-5 pagsubok niya at ngayon ang kanyang sense of touch ay tinanggal na habang nasa pagsubok pa siya. Sa isip-isip niya naman na ang pagpapawalang bisa ng kanyang sense of touch ay parang pagpapawala ng bisa rin ng lahat ng kanyang pandama. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito,
Mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.